pong pag-uusapan natin mga kababayan, yung video po na kumakalat na sinasabi nung iba, lalo na nung mga anti-TVJ, na planado daw po yung pag-alis ng TVJ dito daw po sa Tape Incorporated mga kababayan at scripted daw po. At sinasabi pa nga nung iba mga kababayan, yung mga galamay nitong GMA7 na parang mga kababayan, nagagamitin daw pong ebidensya yon or mas magandang gamitin na ebidensya laban daw po dito sa TVJ. Yung video na kumakalat. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo mga ganitong klase ng video. So kung matatandaan nyo mga kababayan, kung bakit naka-flex dyan sa harapan natin sa screen, yung video ng pamamaalam ng TVJ, kung makikita nyo po, habang nagpapaalam etong TVJ, talagang makikita nyo yung sama ng loob sa kanilang mga puso mga kababayan, na kung saan talagang makikita natin yung pagkadismaya nila dahil nga hindi sila pinagtrabaho. At dahil doon mga kababayan, kung ako namamaalam, talagang mahihirapan ako magbigkas or magbitaw ng mga salita dahil nga sa sama ng loob at dahil sa bigat na dinadala ko dahil nga sa hindi ako pinayagang magtrabaho. So ngayon, ano ba ang punto natin kung bakit natin pinapakita to? Panoorin muna natin. Lahat ngayong araw para makapagtrabaho, pero hindi po kami pinayagang umere ng new management. Non-live. Hindi po kami pinayagang mag-live ng new management. Kung natatandaan niyo po, kung makikita nyo mga kababayan, di ba, lalo na etong si Boss Vic, makikita nyo na talagang kung siya pagbibitawin nyo ng salita, talagang maiiyak siya dahil nga, sabi nga niya, naging kalahati na ng buhay niya yung Itbulaga. So ngayon mga kababayan, ano ba yung pinupunto natin dito kung bakit natin ipinapakita itong bidyong ito? Dahil mga kababayan, meron kasing kumakalat na video na sinasabi nung iba, lalo na nung mga anti-TVJ, na nakuha daw nilang clip dun sa sa live nitong si Ma'am Maine Mendoza. So ngayon, sabi ko nga, good thing na naimbita kami dito sa EAT ng TVJ dahil nakita namin pagpasok namin nung 10:30 ng umaga dun sa EAT mga kababayan, nung naging guest kami doon, nakita namin yung kanilang pagtatrabaho bago sumapit ang 12:00 ng tanghali. At doon talaga makikita namin na tinatanong muna nung mga writer, nung mga direktor, yung mga nandoon, yung mga staff, etong mga host kung okay lang sila, kung kaya nilang magsalita ng dire-diretso, kung hindi ba masama yung pakiramdam nila. At saka maganda doon mga kababayan, bago ka pumasok, kailangan mo muna ng vaccination card para makita kung talagang wala kang nararamdaman or wala kang symptoms ng kahit na anong sakit mga kababayan. So ngayon, ang pinupunto natin dito kung bakit natin sinasabi yan, i-play muna natin. yung taon na ito, 44 na taon. Alright. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat sa mga naging tahanan namin. Unang-una ang RPN 9 for 9 years, 7 na taon po. Ang ABS-CBN for 6 years, 6 na taon. At ang GMA for 28 years, 28 taon. Thank you. Okay. Nagpapasalamat din kami sa lahat. Yan. Pakinggan nyo mabuti itong pagdating dito kay Boss Vic. Talagang makikita nyo yung sama ng loob, mga kababayan. Makikita nyo yung bigat na talagang mangiyak-ngiyak at hindi mo kayang idiretso yung pagsasalita mo dahil nga sa sobrang bigat. Siyempre ba naman, ikaw ba naman pumasok ka ng agang-aga tapos mababalitaan mo, hindi ka pinaere. Kumbaga parang pinaalis na kayo sa madalit salita. Diba? Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Advertisers mula 1979 na nagmahal, nagtiwala at sumuporta sa amin. Okay. Ganun din sa inyo. Higit sa lahat, ganun din po sa inyo mga Dabarkat, sa mga manonood, sa inyong pagmamahal sa programang naging bahagi. Okay. Programang naging bahagi ng inyong tanghalian. Lubos din ang aming pasasalamat kay Mr. Tony Doviera sa pagkakaibigan at pagiging bahagi
ng aming pamilya at higit sa lahat sa Panginoong Diyos na kahit kailan hindi niya kami pinabayaan. Hindi na po namin na iisa-isahin ang laman ng aming mga puso. Okay, pakinggan At, natin. damdamin. Ang hangad lang po namin ay makapagtrabaho ng mapayapa, walang maagrabyado, at may respeto sa bawat isa. Okay. O, di ba? Tingnan niyo yung expression ng muka ni Boss Vic. Talagang, kung ako yung nasa sitwasyon niya, mahihirapan na ako magtuloy-tuloy ng speech. Kasi nga, ang bigat nung nararamdaman ko nung araw na yan. Kung ako yung nasa sa sitwasyon nila. Ano po? So, ipagpatuloy pa natin. Simula ngayong araw, May 31, Okay. 2023, kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Karangalan po namin na kami nakapaghatid ng tuwa't saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,001 tuwa. Tuwa. Okay. Thank you. So ngayon mga kababayan, since tapos na yan, may ipapakita naman ako sa inyo. So ngayon, eto, kung bakit ipinakita ko sa inyo yan, meron tayong ipapakitang video naman na ipinapakalat nila ngayon para sirain ang TVJ at palabasin mga kababayan na yung pag-alis po ng TVJ ay planado daw po at scripted daw po yung pamamaalam nila. So ngayon, eto yung video na yon, yung kumakalat ngayon at pinapakalat ng mga galamay ng GMA7 at yung galamay nitong Tape Incorporated. Kala nyo may isahan nyo kami Ito. Nung araw na namaalam ang TVJ nung May 31, 2023 mga kababayan, hindi na sila pinayagang mag-air ng mag-air nitong Tape Incorporated dahil nga kumbaga parang aayaw na silang pagtrabahuin sa madalit salita. Kaya ang ginawa nila, na maalam sila, nag-live itong si Ma'am Maine Mendoza at doon nga sa live na yon ay nakita nga lahat po yun nangyayari doon sa produksyon mga kababayan. So ngayon, yung mga nakita dito, mga na-capture dito, binigdel po nung iba. Ano po binigdel? Sinabi nung iba, scripted daw po at magandang ebidensya daw po ito laban daw po dito sa TVJ. So ipakita ko sa inyo. Tutukan ko lang po kayo. Ganyan na. Opo ma'am, ganyan ma'am. Okay po. Pumasok po kami lahat ngayong araw para makapagtrabaho. Pero hindi po kami pinayagang umere ng yung management. Dahil kami po hindi pinayagang live ng yung management. Kung tatandaan niyo po, Eto si Miss Jennifer yata ito mga kababayan, yung sinasabing wag maingay. Pero ang inilagay nila dito, ginagalit nyo pang publicity to. Yan yung nakalagay dyan, kaya naging masama yung imahe nitong si Ma'am Jennifer. Pero mga kababayan, ang ginagawa dito ni Ma'am Jennifer, kung lalawakan natin yung pangunawa, pinapatahimik niya yung mga tao dahil nga nagsasalita yung tatlo, ang Tito Vic and Joey. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. July 30, 19. Kasi parang ang dating kasi doon sa iba, doon sa pagganon-ganon daw ni Miss Jennifer, mga kababayan, parang pinagbabawalan daw yung mga tao na mag-video dahil nga makikita yung scripted daw po doon. Ito, para maliwanag lang mga kababayan, uulitin ko. Ang TVJ at saka yung mga staff ng TVJ, yung mga co-host nila katulad nitong sina Paulo Ballesteros, maaga pong pumapasok yan sa trabaho. So ngayon, sa pagpasok nila ng maagang yon, siguro naman maaga ding dumating yung balita na ayaw na silang pag-irehin o ayaw na silang pagtrabahuin live nitong Tape Incorporated. At since maagang dumating yung balita, automatic na pag-uusapan yan ng TVJ, ng mga co-host nila kung anong gagawin nila, kung paano sila makakapagpaalam ng mas maayos sa tao dahil nga hindi sila pinayagan
na mag-ere o kahit man lang sa pagpapaalam, hindi sila pinayagan na mag-live. Gamit po yung yung studio mga kababayan. Ano po? Gamit po yung yung ginagawa nila na pagla-live pang araw-araw tuwing tanghali. Hindi sila pinayagan doon. Kaya ang ginawa nila, nag-usap-usap sila at doon nga nakita din namin na 'di ba sabi ko nga kanina, pagka nandudong ka sa loob ngayon, makikita mo kung ano yung ginagawa ng mga direktor, kung ano yung ginagawa ng mga co-host, ng mga staff, tinatanong sila, lalo na yung mga writer, okay lang ba kayo? Kaya nyo bang magsalita ng ayos? Magsusulat ba tayo? Isusulat na lang ba natin yung gusto ninyong sabihin? Idikta nyo sa amin, isusulat namin para mamaya pagka magpapaalam na kayo or magla-live na kayo, nakahanda na, babasahin nyo na lang. Hindi po scripted yon. Dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo, siguro naman sa agang pumasok ng TVJ, maaga ding dumating yung balita nung May 31 na ayaw na silang pagtrabahuin. At anong gagawin nila para makapagpaalam sa mga tao? Since alam naman natin na itong TVJ mga kababayan, mga senior na po yan. At automatic na kapag nagsalita sila nang wala silang binabasa, may mga salita sila na makakalimutan nilang sabihin dahil nga naghahalo-halo na yung emosyon at hindi mo na may pagpapatuloy yung mga salitang bibitawan mo. Nakukuha ba yung pinupunto natin mga kababayan? Ngayon, ang ginagawa kasi nila dito, eto, mamaya natin ipagpapatuloy yung paliwanag natin. 79, nang simula namin ang Bulaga. 44 years ago, ngayong taon na ito, apat na taon. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat sa mga naging tahanan namin. Diba, tinatanong pa nga dito, itutuloy ba o hindi itutuloy yung pagpapaliwanag ng TVJ mga kababayan? Dahil nga nakikita nila, kung ako tatanungin nyo, kitang-kita naman sa mukha talaga ng TVJ yung halo-halong emosyon. Alam nyo, kung sa normal na tao nga nangyari yan, tanggalin ka sa trabaho, lalo na't ikaw ay may iniingatang pangalan, at bigla kang mawawala dun sa pinaghirapan ninyo, baka mangiyak-niyak ka na dyan, baka gumapang ka nga sa kakaiyak dyan. Diba? So ngayon, pagpatuloy pa natin. Unang-una ang RBN 949. Diba? Kaya nagbukang masama, ipinas-forward nila yung video. Tumira sa pagkakaibigan at pagiging umahagi ng aming pamilya at higit sa lahat sa Panginoong Diyos na kahit kailan hindi niya kami pinabayaan. Hindi ko po natin sa ito yung laman ng ating mga puso at damdamin. Alam lang po namin Yan! Ito yung sinasabi nila na scripted daw dahil nga may nakasulat. Gaya nga po na sabi ko kanina mga kababayan, ito sana mapanood din to nung iba, lalo na ng mga anti-TVJ. Gaya nga po ng sabi ko, good thing na naimbita kami sa EAT. Dahil nakita namin kung ano yung ginagawa nila doon. Nakita namin yung mga caring ng ng mga staff ng mga dating Itbulaga, yung mga staff ng EAT na bago nga magsimula, tinatanong nila ang TVJ kung okay lang ba kung kaya nilang magsalita. So ngayon mga kababayan, ang problema kasi dito kung bakit natin to tinatalakay ngayon, kasi binabaligtad nila ang TVJ. Pinapalabas nila na planado ng TVJ yung pag-alis nila sa Tape Incorporated kahit hindi naman totoo. Diba?